Magandang umaga sa inyong lahat, May Diary Angel. So eto na naman po si May Diary, papasok na naman po sa trabaho. At bago nga po ako pumasok, ganito po ang aming senaryo tuwing umaga. Ngayong araw nga po pala guys ay Martes at hindi po pumasok si Jacob sa school. Pinagsasabihan nga po pala siya ng kanyang ama kasi nung unang panahon daw, kailangan pa nilang tumulong sa bukid bago pumasok sa school. Tayo na guys pumasok at bago pa humaba ang kwento ni Mr. Petro. Andito na nga po pala ako guys sa may metro at nakasakay na po ako. Ito na naman po ang ating panibagong vlog, ang ating panibagong video na gusto kong i-share sa inyo sa nangyari ngayong araw na to. Andito na nga po pala ako guys sa bahay ng amo ko. Eto nga po pala guys ang pangalawang araw ko simula nung naging regular ako sa kanila. Bago nga po pala ako guys magsimula ng aking paglilinis, inuuna ko nga po pala may guys ang maghasi po ng mga lamog nila bago ako umakyat sa third floor. Separate ko nga pala muna guys ang puti at sa mga dikulay na damit. Iniisa-isa ko rin po pala may guys sa mga bulsa ng mga pantalon at mga short na mga yan. Lagi po kasi ako nakakakuha guys ng pera at mga barya, lalo na po ang mga papel. Kapag nga po pala may guys ako'y nakakakuha ng pera, ay nilalagay ko lang po dyan sa ibabaw ng washing. Sobrang dito nga po pala ako may guys nagtatagal sa pag-segregate ng mga damit. 4 na tao nga lang po pala sila dito may guys sa bahay, pero sobra po ang dami nila maglamog. Araw-araw nga po pala ako guys ay nagsasalang dito ng lamog kahit nagpa-part-time pa lang ako dito. Dahil nga po may guys 3 times a week lang po ako nagpa-part-time sa kanila, ay yun nga po natatambak po ang mga plantsahin. Hindi ko nga po alam may guys kung ano ba, kung oras-oras ba sila nagpapalit. Sabi pala guys ng amo ko, after po pala ng school ng mga bata ay meron po silang pinupuntang activities. So kaya po pala doble-doble po ang kanilang lamog araw-araw. Eto na nga po pala may guys at aahunin ko na po yung sinalang kong damit sa dryer kahapon. Kahapon ka pa po yan may guys sinalang at hindi man lang talaga tinanggal ni amo. Simula po pala talaga may guys nung ako'y nag-part-time dito ay pinaubayan na po niya lahat sa akin. Sabi nga po pala guys sa akin ni amo, ako na raw po ang bahala sa lahat. Noong nga po pala may guys bago ako lang sa kanila, tinatanong pa ako ni amo kung paano daw gamitin yung mga machine. Hindi po pala guys sanay si amo na walang kasambahay sa kanilang bahay. Basta guys pagdating ko dito sa bahay na ito, pag akyat ko niyan sa taas, wala nang pakialam yan si amo. Manonood lang yan at magsiselfone. Tatanungin lang ako yan may guys kung gusto ko daw kumain o nagugutom ako. At dahil nga po 5 oras lang naman ang aking kontrata sa kanila, nahihiya po akong tumigil. Gusto ko kasi may guys marami po akong magawa sa loob na 5 oras. Ayan nga po pala may guys at ibababa ko na muna ang lagayan ng kanilang mga tubal. So, hindi na tayo guys pwede pong mag-video dyan sa baba. Dahil guys, napakarami pong marites dyan na nakasabit lang po sa dingding. Alam na po nyo siguro guys ang ibig sabihin noon. Eto naman po guys ang ilalagay natin ng mga towel. Ang bilin nga po pala guys ng aking amo ay laging ihiwalay ang mga towel sa paglalaba. Dahil may guys hindi naman daw po madumi ang kanilang mga towel. Lagi ko daw pong ilagay ito guys sa express dahil para mabilis. So yun po my guys ang sinusunod ko kung ano ang bili ng amo. Dahil nga po my guys nalagay na natin ang mga towel at naset na natin ang machine. Ngayon naman po my guys ay maglagay naman po tayo ng mga sabon at saka mga ewan ko anong tawag dito. So ayan nga po pala my guys yung mga barya na nakukuha ko dyan sa mga dami. Ayan nga po pala my guys ang ginagamit ng amo kong sabon. Gustong gusto ko po yung gamitin dahil maganda po talaga siya sa damit. Naglalagay nga din po pala nito si amo para daw po madali pong matanggal yung mga madumi sa damit. Pagkatapos nga po pala may guys, maglalagay naman po ako ng fabric conditioner sa damit para po bumango. Dito naman po may guys, i-check muna natin itong dryer. Nung nga po nakita ko na puno na po ng tubig. Naalala ko na naman guys, may kwento kami dito ni amo. Noong pumasok ako guys sa kanila para mag-part-time, sabi sa akin ni amo, nasira daw yung kanilang dryer. Ayaw daw kasing gumana. So sabi ni amo, pwede ko daw tingnan yung dryer. At syempre guys, chinek ko nga po guys ang kanilang dryer. At nung nakita ko nga po may guys, sobrang dumi po na at napakadami pong mga himulmol. Chinek ko nga din po pala may guys yung lagayan ng tubig. At nakita ko nga po may guys, my God, punong-puno po ng tubig. Sabi ko kay madam, paano po madam yan gagana? Puno po ng tubig. Sabi ko nga po pala my guys kay madam na kailangan yan laging empty tuwing magsasalang siya ng damit sa dryer.
dryer. Tawang-tawa talaga guys si madam dahil hindi pala daw niya yun alam. So my guys, therefore I conclude na wala talaga palang alam si madam sa mga gawaing bahay. Pero maliban na lang guys sa pagluluto dahil talagang masarap magluto si madam. At magaling din pala siya guys mag-bake ng cake. Simula daw pala guys nung bata pa si madam ay talagang meron na silang kasambahay. Mga bata pa nga pala guys sila amo. Silang mag-asawa ay ahead ako sa kanila ng 2 taon. Komportable nga pala ako may guys magtrabaho dito sa kanilang bahay. Hindi guys sila nangingialam sa mga kanilang kasambahay. Kumbaga, bahala ka na maglinis at alam mo na kung anong dapat mong gagawin. Sa dami ba naman guys ng bahay na akin na pagpartaman ay talaga namang marami na ako nakasalamuha na experience. Meron nga pala akong may guys na experience na amo na nagpapiano. Check my guys kung may alikabok at sinisipat pa kung maganda yung pagkalinis ng salamin. Meron din nga pala akong may guys na experience na tinatanong ba kung marunong daw ba talaga ako maglinis. Meron din naman may guys ako na experience na talagang inuurasan ka sa paglilinis ng kwarto at sinasabihan ka kung dapat ganitong oras ka lang matatapos. Napakahirap guys ng ganyang mga amo, kaya pag ganyan guys na unang experience ko pa lang, hindi ko na talaga guys binabalikan. Para kasi sa akin my guys, kung wala kayong tiwala sa akin, hindi kayo na lang maglinis. Hindi naman guys sa akin kawalan yan dahil marami pa namang amo. Meron pa ako may guys na experience na gusto kong i-share sa inyo. Unang pagpasok ko pa lang may guys sa kanilang bahay, kinausap na agad ako ni amo. Ito guys yung aking dating part-time. Ito agad ang bungad sa akin guys ni amo. Ang sabi ba naman sa akin marami na raw naglilinis sa kanila at isang beses lang daw niyang pinapabalik dahil hindi daw niya gusto ang mga linis. Sa pagkasabi pa lang nun my guys ay talaga namang kinabahan na ako at alam ko na agad parang naiisip ko na ang ugali. Meron daw kasi my guys na naglinis sa kanila na sobrang bagal maglinis tapos natapos na rin yung oras. Kukunti lang daw yung nagawa sa bahay niya. Tapos kinuha lang daw ang pera. Ang usapan nga pala namin my guys ay maglilinis lang ng bahay. Pero ang pinagawa pati niya sa akin, yung balcony at ang kanyang mga halaman ay pinalinis. Pinagbuhat din nga pala ako my guys ng kanyang mga halaman at pinadala sa akin isa-isa sa CR para daw diligan. Talaga naman my guys naubos ang aking oras sa pagdidilig at pagbuhat at pagbalik. Isa nga din po pala my guys ay hindi ko nagustuhan ay gusto niya akong paglinisin ng bintana sa labas. Ang gusto niya pa my guys, mumatong lang ako sa bangko at saka kumapit ako sa bintana at ilabas ko yung aking isang baraso para maabot yung bintana sa labas. Napakadelikado guys nung ganong gawain, lalong-lalo na kailangan dapat safety first. Sabi ko nga pala may guys kay amo na kung gusto mo madam, ikaw na lang ang gumawa. Ko pa may guys kay amo, wala akong insurance. Sabi ko pa rin may guys kay madam, wala akong insurance at saka maliliit pa ang mga anak ko. Siya lang nga pala may guys ang gumawa at naglinis ng bintana sa labas. Ang ginawa ko lang may guys ay nilinis ko lang yung sa loob ng bintana. At isa pa may guys ang hindi ko nagustuhan habang naglilinis ako, nakabantay siya sa akin habang nagsiselfone. Ito nga pala may guys ang mga damit na pinalansya ko kahapon. So ilalagay ko naman siya guys sa second floor para isalansan guys sa kanilang mga cabinet. Kanina nga lang pala may guys, sinuro sa akin ni madam kung saan ko ilalagay yung mga damit ng mga bata at kanyang mga damitan, pati na rin kay sir. Pinapayos din niya sa akin may guys ang mga damitan, lalong-lalo na yung damitan ng mga bata. Grabe guys, sobra ang labo-labo parang binagyo. Nang natapos na nga pala ako may guys magsalansa ng mga damit sa kanilang mga damitan, nandito naman ako para plansyahin yung inahon kong damit sa dryer. Dire-diretso lang guys ang aking trabaho dahil talagang iniisip ko na 5 oras lang ako dito tapos kukunti lang naman yung magagawa ko. Nakakahiya rin guys kay amo. Binilinan nga pala ako may guys ni amo na wag ko na raw plansyahin ang mga towel at saka mga pajama. Araw-araw nga pala ako may guys naglalaban ng mga towel. Ay, salamat naman guys, natapos na rin po ang aking trabaho at ako ay pauwi na. Before nga pala ako may guys lumabas, kinausap ko nga pala si amo. Eksakto nga pala may guys na dumating na rin si among lalaki. At nagsabi nga pala ako sa kanila may guys na baka pwedeng bayaran din nila yung transportation ko na free na yun. 4 times kasi ako may guys sumasakay talaga ng sasakyan. Doon sa may amin pa lang sasakay na ako ng metro. Pagbaba ko naman, sasakay naman akong bus papunta dito sa Pipera. At syempre, pagbalik ko, ganun din, bus at saka metro. Sabi ko nga pala may guys, kinausap ko sila ng maayos na baka pwedeng bayaran din nila yung aking transportation. Dapat free na yun.
Ang sabi ko, kukuha ako ng abonamin para hindi na po ako laging magbabayad araw-araw. In-explain ko nga pala sa kanila may guys na yung kukunin kong abonamin card ay unlimited na yon. Kahit saan, kahit bus, metro, at tram. At good for 1 month siya. So sabi ko sa kanila na every month bibigyan nila ako ng 140 for transportation. Sabi nga pala sa akin may guys ni madam, wala naman daw problema. Magbibigay sila ng for transportation. At akala ko nga may guys bukas pa sila magbibigay or sa sunod pa. Pero nabutan agad ako guys ng 140. Wala naman daw may guys problema yun sa kanila. Basta pumasok lang daw ako sa kanila araw-araw. O diba guys, nakakatuwa naman. Kailangan lang talaga natin ng communication sa ating mga amo kung may gusto tayo. Eto nga pala guys yung binigay sa akin ni amo ng 140 para bumili daw ako ng abonamin. Para guys hindi na hassle sa akin yung lagi na lang magtatap. Para din guys pag may mga dumating na inspector o yung tinatawag namin mga buaya ay hindi ko na kailangang ilabas-labas. Minsan kasi guys may mga inspector na sasabihin mo lang na abonamin hindi na nila titingnan yung card mo. Pero meron din naman guys mga inspector na kahit sabihin mo na abonamin ka lalo na kung Asian ka kailangan mo talagang ipakita yung card mo na abonamin yung gamit mo. Kasi guys meron po silang device na i-check yan kung talaga nagsasabi ka ng totoo. At nakarating na nga pala ako guys dito sa metro station. Lilipat lang ako niya ng karsada at yun na yung metro. Pero dahil guys nagugutom ako, gusto ko munang pumunta ng bakery at bumili muna ng tinapay. Gustong gusto ko nga pala may guys yung tinapay dyan sa bakery na yan. Ang tawag sa bakery na yun ay Matei. Sobrang sarap niya guys, lalo na yung sabi sa akin ng friend ko na ang biling ko raw dyan yun yung tinapay na may palaman na shawarma. At andito na nga pala tayo may guys sa metro at tayo sasakay na. Ang kinakain ko nga pala guys ay tinapay na may palamang konting shawarma. At andito na nga pala tayo may guys sa bahay. Grabe, ang sarap naman ang niluto ni Mr. Petro. Ayan po yung niluto niya. Mashed potato. At saka yung bola-bola. At saka yung piniritong pork chop ba yan? Sayang may guys at hindi ko walang siya na video. Ayan na guys si Jacob at nangungulit na naman sa akin. Tumawag nga pala sa akin may guys si Petro at dumaan daw ako sa grocery store at bumili daw ako ng sabon at saka mantika. Kaya bumali na rin ako guys ng 3 apple para sa mga bata. Eto na nga po pala may guys at kami ay kakain na ng hapunan. Talagang inantay lang po ako nila para kami ay sabay-sabay kumain. Kung nakikita nyo may guys wala po dyan si Daniel kasi si Daniel nagpapapak lang po ng karne at ayaw daw niya pong kumain. So hanggang dito na lang may guys. Salamat sa inyong suporta. Bye bye!